welcome back to my channel. Kalat naman ng bakarat. So yun, welcome back to my channel. Today's vlog is magpapalit tayo ng battery connector o battery thermal. Ayan, kung nakikita nyo guys, kasi yung battery ko ay nagko-corrode na. Yung naglalabas siya ng blue, dirty it. So try natin kung magpipit siya doon sa original thermal niya. So papalitan lang naman natin is positive, no? Positive is the red one. So tara, samahan niyo ako. Palitan natin yung thermal ng battery ko sa sasakyan. Tsaka linisin na rin natin, no? Okay. So bulsa ko na to. Kuha tayo ng tools. Hanap tayo ng pang brush. Ito. Pwede na ito. Toothbrush. Tapos kuha tayo ng battery tester. Meron tayo nyan. Tapos tools. Ito lang muna gagamitin natin since kailangan lang naman natin ay 10mm socket. Tapos basahan. Kailangan ng konting basahan. Okay na siguro to. Sa bagay din natin ko kailangan. Na-test ko na naman yung battery namin. So as long as na nagcha-charge siya 12 volts up to 14 volts per 14 point ano ba 14.15 as long as 14.15 yung battery voltahe nyo. Pag naka-andar yung sasakyan nyo, ibig sabihin nag-charge yung sasakyan, yung battery nyo guys. Maganda pa yung dito kasi sa device na to guys, sorry ang gulo dito kasi sa device na to na-check ko kung gaano ka-healthy pa yung battery ko. So maganda, sige na nga, pakita ko na nga sa inyo guys. Tapos yun, dito tayo sa basement. Dito yung mga tools ko. So, ano pa ba kailangan natin? Brush. Yun, dielectric. Ang tanong, saan ko nalagay? So, dielectric grease. Ano ba yung dielectric grease guys? Yung dielectric grease guys ay nagpapaganda ng conductivity ng electricity. Yan. So, ibig sabihin nito, ano bang maganda explanation dito guys? Electric connections, automotive and yan, electrical connectors, spark plug, distributor caps, ignition coil, connectors like socket, wire harness, basta lahat ng what do you call that? Lahat ng may electricity connection, may ito, maganda to guys. Sira na yung takip. So ito gamitin natin. Pakita ko sa inyo kung paano gamitin. Tapos brush. So yun, I think we're good na. Let's go. Okay, basahan. Ito basahan. Ituro ko sa inyo kung para saan itong basahan. At syempre guys, huwag nyo kalilimutang magsuot ng gloves. Kasi kahit 12 volts lang yon, masakit din yung makakuryente guys. Ay, gagi, di po tayo. Nabali ko yung box. Okay, let's go. So, gloves, towel, battery checker, toothbrush, dielectric grease, at saka ang ating tools. Siguro pwede na to. Pwede na to siguro. Let's go outside. Okay. Boots on. And then we're going outside. Yun. Pwede na nga yung kotse guys. So set aside muna natin ito dito. Dito. Tsaka dito. So weather check guys.
It's positive 5 today. Kung nakita nyo, sobrang kalat. Sayang guys, di ko na vlog yung asar. Di ko na share sa inyo kung paano palitan ng kung paano lagyan ng centric hub ring yung aftermarket yung rims. So ito kasi nabili ko lang sa tao with winter tires already for only $700. For na yan ha. Ganda pa ng rim guys. Oh. Toren Astig. Ganda no? 700 lang yan guys. Nabili ko lang yan sa tao kasi yung SUV niya na pinaglagyan nito is nabenta na niya. So hindi na niya kailangan yan. Para lang mag-get rid niya, so binenta niya na mas mura, di ba? Ganon yung mga tao dito sa Canada guys. Easy magbenta. So yun, simulan na muna natin to. So ito yung sinasabi kong yung sinasabi ko. Nalinis ko na siya. Nalinis ko na yun eh. Pero nagko-corrode talaga siya guys. Ayan o. Kung nakikita nyo. Ayan. Corrode na talaga yan. Yung corrosion na. Meron ng corrosion na nagaganap. Maedad na kasi yung battery ko guys. Nasa 7 years na yan. 7 years old na to. This year. Nakasurvive guys ha. Imagine nyo guys, nakasurvive. Kasi inaalagaan ko yung connectors niya. Inaalagaan ko lagi na lagyan ng dielectric grease. So kailangan pa natin ng isang towel. May mga towel ako lagi dito guys. Ito isang madumi na to. Pero sayang eh. Sige na nga. Ito na lang. Ayan. Lagi akong may towel lagi dito sa kotse. So set natin to. Pag nagtatanggal kayo ng battery guys, unahin nyo lagi is negative. Okay? So check muna natin. Check muna natin kung totoong dapat kasi naka-start yung car eh. Para mas ma-examine niya yung battery. Mali. Positive muna. Pwede ilagay ito. Diyan na lang. Ayun, gumagana. So 12.6 volts. Oh. Patay yung makina guys ha. So ibig sabihin nagcha-charge. May charge yung battery. Maganda. Yung vehicle, battery test. O diba? Kailangan kong kailangan naka-start. You know, cracking test, charging test. Maganda tong device na to guys. Nabili ko lang sa Amazon na $25 lang ata o $23. Tapos plus may promo code pa siya. May coupon code pa. So, parang bumapatak na 20 lang ata to. Maganda to guys. May battery checker tayo lagi sa ano. Kasi since may edad na nga siya. May edad na yung battery kaya bumili ako nito. Na-check ko lagi yung battery. Ito yung last resort pala. Oh, nakikita pala oh. Ayan oh, yung CCA ko 550A, I don't know, 12 volts charge retest. Okay pa. So okay pa to. Okay, so done with this device. Ngayon linisin naman natin si battery. Ang millimeter nung socket is 10. So 10 millimeter. Kailangan natin ng kasi 1/4 yung size ito. Ito naman ay 3/8. Yan, nabili ko lang tong tools na to, naka-sales lang din, naka-sale. So hindi tayo bumibili ng hindi naka-sale guys. So tatanggalin ko na yung battery. Negative muna. Hop! May mali. Glove siyempre. Tsaka ready mo na yung basahan. Yung basahan guys, itatabi ko siya dun sa
sa connectors para hindi siya dumikit sa mga metals. Okay, and ready the dielectric grease and the toothbrush. Toothbrush is the key of the success. Ay, pasikip paloob dapat, guys. Lagad muna natin. Yan. Tapos tanggalin na natin. Sorry, so wala na siyang connection. Ito na. Yan na. Balutin muna natin siya ng towel. Tsaka muna. So, para safe yung tatanggal si. Tapos kahit ako to may metal. Yan. Harangan ko na muna to. Si metal. Scared eh. Scary. So wag nyo ingatan yung malaglag to dyan, ha. Pag nalaglag yan dyan, good luck. So, pag malawag na, pwede nyo nang luwagan ng kamay. Luwagan nyo lang ng kamay. Okay. Ayan. Kita nyo? Ayan yung corrode na sinasabi ko. Corrosion. Yan, oh. Para siyang sabong panlaba. Ayan, oh. Kada mag-i-ignite yung battery, yan ang nabibuild up niya. Kaya papalitan natin siya ngayon. Ano ko yung size nun? Hindi 10 yun eh. Oh. Nasaan na yan? 12. Ay! Ang galing, 12 nga. Awesome, Ray! That's cool. There you go. 12. Dito mga connectors ko, guys, ay sa LED bar, sa booper, at saka sa tail brake ko doon sa trailer. Yun. Oops. Don't drop it. Drop it there. Tangina. Shit, sorry po. Napamura. So, iwasan mo natin yung mga connectors na yan. So, LED bar, subwoofer, and trailer hitch. Kagi. Diyan ka muna, besh. Kainis naman. Ito na. Ay, kagi. Ito yung papalitan ko, guys. Tingnan nyo naman, oh. Sobrang dumi na. Grabe. Sana kasi yung bago. 'Di ba? Sobrang luma na, guys. Nilinis ko na to 2 times already na. Nilinis ko na siya 2 times already. Kaya na, it's time to change na. Maedad na, guys. Tsaka kita nyo yung spark. Yung mga spark sa gilid. Pangit na. So, pull natin yung bago. Ito na yung bago, guys. Yeah, looks good. Ito na rin yung gagamitin kong tornilyo. So, di ko muna kailangan yung negative. Ito na muna gamitin natin. Sa totoo lang, hirap gumawa ng naka-gloves. Nakakainis. So, fitment test. Tingnan muna natin. Ano pinagkaiba? So, konti lang. May plastic trim lang to. Diba? Same lang din. Connective. Ito nga lang ay copper. Ito hindi ko sure kung copper or... Hala ko copper din to. May coating lang siya. No? Yun lang, baliktad yung tornilyo niya. Nasa kabila. Pwede ko naman pagbaliktad rin yan. Pwede kong ilipat to sa kabila. Kainis, ang hirap mag-ikot ng tornilyo pag naka-gloves. Oh.
Pwede naman siya dito eh. Okay. Sana okay itong nabili natin guys. Pero nakalagay dun sa site, compatible siya sa Nissan Rogue. So, malalaman. Kainis. Ang hirap iikot pag naka-gloves. Buisit. Ay, parang hindi. Parang hindi siya pwede i-rotate. Pwede. Pwede. Ayun o. Okay, we will see. Let's clean up first. Ito na. Linisin muna natin guys. Linisin ang dumi. Yun lang, maglalaglagan siya dun sa makina. Asar! Ayan o, dami o. Itong dumi na to. Ang dami. Shit. Lagay si basahan dito. Tumatok. Wala namang connector yan. Wala namang connectivity yung mga yan eh. Kasi naka-plug yung negative dun. Yeah. Yan, punasan ko na lang ng towel. Kadiri. Nakakalason yan guys. Sabi. Ang dumi yun. Ito isa. Linisin na rin natin itong negative thermal. Linisin na rin natin yung battery. Ang dumi eh. Ha? Bigil mo ako eh. Hindi ko na kasi nalilinis to guys. Kasi malamig. Malamig kasi dito guys. Kaya hindi matutuyo for sure. Ay, kailangan naman palitan ito. Hindi matutuyo kasi ito eh. Ang dumi. Tapos meron tayong outfit check. I-outfit check naman natin. Okay. So malinis na si Pogi. Lagyan naman natin ng dielectric yung battery natin. Ayoko na naka-gloves. Mas feel ko to. Hindi, i-fit ko muna. Kung papasok. Oh, kasya. Kasya guys. Yan oh. Parang sinukat ang beshi eh. Oh, di ba? Parang sinukat. Kasi nakalagay talaga dun sa description sa Amazon is fit siya sa Nissan Rogue. So, ang year ng sakyan ko ay 2017. Kaya 2017 to 2023, yung pa rin yung battery niya guys. Until now. So, lagyan muna natin ng dielectric. So, kung yung sa mga taga-Canada dyan, makakabili kayo nito sa Canadian Tire or Walmart. Ito yung tsura niya guys. Grease talaga siya. Pang connectivity. Lagyan natin. Ba yung tumutunog na yun? Yan.
Yummy. Lagyan ko na rin to. Kukurod na rin to eh. Kasi nga, hindi na lalagyan. Kasi pag kinakarawash ko kasi to, hindi naman always. Inisprayan ko ng degreaser tong engine bay. Panalo. Okay. Mukhang okay na yan. Teka, lagyan ko na rin to. Sayang eh. Tapos, punasan ng daliri. Ayoko na ako mag-gloves. Nahihirapan ako. Nahihirapan akong pag naka-gloves. Okay, kabit na muna natin to. Sa tropa. Ay, hindi. Ito, kasi ko. Ayun. Tapos lagay na natin to mga tropa natin. Yan. Teka, masyado itong hindi ko na itong mga tropa. Ito isa. Mas nauna to. Ito isa pa. Hindi kasi kasi. Guys, kung meron kayong recommended na ano sa akin, comment nyo na. Comment nyo lang guys kung meron kayong recommendation na setup na ganito, yung malinis tingnan ba. Ayos. Higpitan muna natin to guys. Bago natin higpitan yun, so switch ko sa kabila. Ayan, mahigpit na. Sumabit na ata. Okay. Tapos, palitan naman natin ng 10mm. Ito naman natin. Palitan natin sa ito. Diba? Ang layo na. Ang layo doon sa kanina. Malinis tingnan siya ngayon. Ayun ang sinasabi ko guys, dumidikit siya dyan sa metal. Kaya maganda talaga may towel or coveran nyo lang. Flat ba? Naka flat naman, so okay na yan. So it's time to put the negative thermal, pero linisin na rin natin ng konti. Si paring thermal. Kasi may mga burnt na yan eh. Yan, oh. May mga sunog. Hindi ko siya pwedeng palitan kasi magkaiba. Magkaiba siya guys. May ibang nakakonect sa kanya, oh. Ito na, magdidiklap na. Tchadan. Ayan, narinig nyo yun, yung static. Konting static na nangyari. Takot ako dito, putang ina. Last time nagdiklap yun eh. Nag-spark si pare. Higpitan nyo lang yung saktong higpit lang guys. Ayan, everything is good. Ito na yung luma. Ay, may crack. Ay, hindi pala, orange pala yun. So ito yung luma. Goodbye.
set aside muna natin yung tools, test muna natin. So every time na may gagawin kayo guys, i-test nyo muna lagi bago nyo i-close yung deal nyo. Bago nyo i-close yung ginagawa nyo, kasi maganda na yung okay kaysa na close nyo na lahat. Ito problema ko dahil sobrang daming wire. Ayan. Pero hindi naman siya sumasabit sa hood. Ayun doon. Pag kilalos ko yung hood, hindi naman sumasabit doon ko. Kaya okay lang. So set aside muna to. Start muna natin si car using the remote. So pag paalala lang guys, pag ni-reset nyo or ni-remove nyo yung battery sa kotse nyo, asahan nyo lahat marireset. Oras, time, speaker, settings nyo mawawala unless meron kayong memory na nagsasave sa kanya, backup battery, something like that, power. Masasave nyo yung mga last or previous na ginawa nyo dun sa car nyo. Since ganun yung sa akin, yung Pioneer ko ganun, pag kinalas ko yung battery, bumabalik sa demo mode, pero yung settings ko sa equalizer something, naka-stay pa rin siya, naka-save pa rin. So that's good. So start muna natin si car. Uy, may ilaw. Let's try. There you go. Might be feels good. Siguro masarap sa pakiramdam niya. Nabago ang kanyang thermal. Woo! Masyado ako tayong napahigpit yung kabit ko. Parang naka-disalign. Masyadong tikit sa... Pero okay na yan. Pwede na yan. Meron namang guard eh. Battery. Okay. Check naman natin yung ayun ang sinasabi ko sa inyo guys. Yan o. Yan, naka-demo mode na yung speaker ko. Diba? Ayan na. Umulit na sa umpisa. So tatama mo lang yung oras. Kuha ka lang ng cellphone. 3:56. Anong date? Today is January. Oh shit. January or 25 2024. Ang bilis ng panahon guys. 3 na. 3 o'clock PM ng hapon na. Mag alas 4 na pala. 57. Yan, Thursday, sakto. Tapos balik nyo lang dun sa Bluetooth. Tapos alisin mo lang yung demo mode. Oh, sorry. Copy fragment copy. Ayun, naka-on siya. Yung demo mode ko naka-on. So demo off lang. Ayan na. Nagpa-backup na siya. Demo mode off. Everything is good. Okay, lahat na crossover, everything is fine. Okay, perfect. Everything is working fine. Dashcam is good. Everything has a light. Gumagana, may ilaw sa harap. Everything is fine. Voltahe, check voltage. It's 14.4. It's 14.4. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Pag okay pa yung battery nyo at saka yung distributor nyo, ibig sabihin nagcha-charge pa yung battery nyo guys. Okay. So patayin na muna natin si Beshi. Sayang ang gas. So yan na. Okay na. So yun, dito na nagtatapos sa ating vlog. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. At marami pa ako si-share about sa car, at saka sa mga nangyayari dito sa Canada guys. Okay? Siyempre yung buhay din natin dito, share din natin kung paano ba kami makapunta dito, or ano ba, paano ba yung survival, keme, whatever.
no, kung paano ba kami nakakasurvive sa Canada, guys. Yan, sa mga bayarin, yan. So yun, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo. Share nyo rin, syempre. Ito, magandang i-share to talaga. Sa mga gusto mag-DIY dyan, gusto makatipid. Ayan, in-order ko lang din sa Amazon yan, yung thermal na positive na, positive thermal na yan. In-order ko lang din yan sa Amazon, guys. Diba? Kung ipapagawa ko yan sa iba, kung ipapagawa ko sa iba yan, guys, ang labor dito sa Canada, wagas. Malamig na. Umuusok na aking bibig. Kasi pahapon na, guys, bumababa na yung temperature. So kung papalabor mo talaga yan sa iba, dito sa Canada, nako, minimum yan, 100 sa 150. Labor pa lang, yung pyesa. Diba? Yung pyesa pa, sabihin sa'yo, sira na to, you need to replace it na. Pero sooner talaga, kailangan ko ng palitan tong battery namin, guys. 7 years na eh. So far so good pa naman. So yun, peace!